A week later, his disciple were in the house again. So, ibig sabihin, nagkita sila. So, pagkaraan ng isang linggo, nagkita sila ulit. Another Saturday. After Saturday and Saturday. After a week later, his disciple in the house. And Thomas was with them. Kasama na nila. Diba? Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." So, hindi siya dumaan sa pinto. Saan siya dumaan? Saan? Hindi natin alam. Pero ang sabi, sa dingding. Okay? Diba? So, Jesus was so powerful. No? He can go, he can be anywhere. Then Jesus said to Thomas, sabi niya, "Put your finger here, see my hands. Reach out your hands and put into my side. Stop doubting and believe." Amen. Ano kaya ang nararamdaman ni Thomas ngayon? Look what he said. Thomas said to him, "My Lord and my God." He declared with faith, with power, that Jesus is his Lord and his God. Nirebuke ba siya ni Jesus? Kinorek ba siya ni Jesus? Hindi. Sa verse 29, ito ang sinabi niya, "Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed." Dahil nakita mo ako, naniwala ka na. Pinagpala o blessed are those who have not seen and yet have believed. Pinagpala ang nakikita ang Panginoon, ang hindi nakikita ang Panginoon, pero naniniwala siya. Bahala na kayo. Tagalogin nyo na lang. Simon yan, ha? Salamat, Lord, sa iyong salita. Tunay nga na dakila ka sa aming kalagitnaan. Ikaw maghari sa aming puso at isipan. Holy Spirit, we give you the floor, we give you the pulpit. Do as you will. In Jesus' name, amen. So Thomas known as a Didymus, but for us, he is, or he knows as the doubting Thomas. Or a doubting disciples. Yan. So, isa siya sa nagda-doubt, no? Actually, isa lang siya sa nagda-doubt. Pero, karamihan po, kung babasahin natin ang Biblia, most of them will doubt. Are you there? Si Thomas ay isang disipulo o apostol ni Jesus. And Thomas was labeled. Kumbaga, minarkahan siya as a doubter. Okay? Are you there? Sa kabila ng lahat ng nakita niya, nasaksihan niya, yung mga ginawa ni Jesus, yung nagpagaling ng may sakit, nagpalakad ng bulag, nagpalakad ng mga pilay, napakita niya yung mga bulag, bumuhay ng patay. And yet, nagduda pa rin si Thomas. Nagduda si Thomas sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Are you there? Kasi lahat naman ng yun nakita ni Thomas yung ginawa ni Jesus. Pero nung nabuhay ang Panginoon, doon siya nagsimulang mag-doubt. Parang it is impossible yung katabi mo magbago. Tama ba? Pero pagdating kay Lord, walang imposible. Tama po ba? Amen. Sabi nga po nung nag-testimony kanina, my perspective changed when I met Jesus. Are you there? Thomas was mentioned a couple of times in the Bible at lahat yon ay mababasa natin na Book of John. So, a couple of times na minention po ang pangalan ni Thomas sa Bible. So, in John 11:16, dito po siya na-mention. Sabi po niya, then Thomas, also known as Didymus. Nakakatuwa kasi yung kanyang nicknames laging kasama. Ano kaya? Lagi na lang nung isa-isa idudugtong, no? Said to the rest of disciples, "Let us also go, that we may die with him." So, paano mo masasabi that Thomas is a doubter kung ang sabi niya, "Tara, sama tayo kay Jesus hanggang kamatayan." Wow! Sabi mo sa kanila, wow, di ba? Wow. Anong meron dito sa istoryang ito? Tatlong magkakapatid, Lazarus, Mary, and Martha, ay magkakapatid sila. Nagkasakit si Lazarus at taluyang namatay. Ngayon, pinababalik si Jesus sa Judea, kaya lang bago sila umalis, may nangyari. Si Jesus po ay gustong patayin sa lugar na yon. Gusto siyang batuhin. Gusto siyang patayin ng mga Jew. Kasi hindi po sumasang-ayon sa kanya. Salungat sa katuruan ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, kailangan kong pumunta, kaya po inater ito ni Thomas. Sabi niya, kung ganon, sumama tayo sa kanya at handa tayong mamatay.
Tama ba? Have you seen the doubter here? No. Kasi buhay pa si Jesus. Are you there? Minsan kapag pinagpapala tayo, hindi ka nagda-doubt. Pero kapag nung wala na naman ang gusto mo, nagda-doubt ka na, Lord, totoo ka ba? Are you there? Pagka nagkasakit ka na, nagda-doubt ka na. Lord, are you truly a healer? Are you a Jehovah Rapha? Diba? Are you there? Bakit ang tahimik nyo? Diba? Kaya naman ito ang sinabi ni Thomas, sumama tayo. Alam nyo, habang binabasa ko to, sabi ko si Thomas mukhang may pagka-Peter style. Sabi ko, mukhang may pagka-Pastora style. Parang pabigla-bigla. Diba? May mga disciples baka kayong ganyan. Pabigla-bigla. Meron ba kayong mga members sa inyong cell group na pabigla-bigla? Yung sinasabi ni Pastor Dan na parang quitis. Wala na. Isang star lang, isang sikat lang wala na. O parang yung kanta ni Bamboo. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. Ba't di kayo kumakanta? Kayo anak! Basi kayo! Ano ba kayo? Gen Z. Diba? Yung ba parang isang mata tapos na wala agad? Yung ba nanganyan ka lang tapos bukas wala na? Parang pag-ibig niya. Lunes. Ay! Ganyan si Thomas, sobrang init. Noong si Jesus ay hindi pa namamatay, nung nakikita niya yung mga miracles, nung nakikita niya, sige, tara, sabi ni Jesus, balikan natin. Dahil natutulog na si Thomas, bubuhayin natin siya. Minsan yung mga pangako ni Lord, ganun ka, pero nang hindi nangyari, Totoo ka ba? tama ba? Totoo ka ba? Minsan, Lord, I'm praying po, Lord, kasi ang tagal ko ng single. Hindi ka nag-iisa. Double single yung katabi mo. Double single. Double single. O saan pa? Saan pa nakikita natin? Ang pahinga, kung talagang doubter itong si Thomas, na in John 14 chapter 4 verse 5, habang kausap ni Jesus yung kanyang mga disciples, ito yung sabi niya. Sabi niya, you know the way to the place where I'm going. Sabi ni Lord, alam niyo naman kung saan ako pupunta. If you remember this, diba? Sabi niya, I will prepare a room for your father. I will prepare a room in heaven. So when you come, you have a room. Sabi ko, ano ang klaseng room ang meron ako, di ba? Tama yung katabi mo, baka may room yan. May room kaya yan. Wala, waiting shade lang, pastor. Waiting shade lang. Alam mo yun? Di ba? Di ba, pastor, wala pa akong room, waiting shade pa lang. Nagsisimula pa lang ako. Are you there? Baka wala pang ding-ding. Sabi ni Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going. So how can we know the way? Kaya the famous one, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Yun ang sabi ni Jesus. Alam niya naman kung saan ako pupunta, di ba? Sabi ni Lord. Sumagot si Thomas. Panginoon, actually, di namin alam kung saan ka pupunta. Sabi pa nga niya, we. Nang damay pa. Are you there? Dito nagtanong po siya. Kaya alam natin yung famous sagot ni Jesus. Okay? So, dito sa bandang ulit, parang hindi pa si Thomas nagda-doubt. Kasi meron pa siyang tinatapong tanong eh. Di ba? Kapag medyo nag-ano ka ba? Talaga, pastor, alam mo maganda talaga dun eh. Tara. Hindi pa niya sinasabi na, ayoko dyan, pastor, bad trip dyan. Maraming persecute dyan, pastor, ayoko dyan. Hindi pa siya nagaganon. Sabi niya, how can we know the way? So, para namin malalaman. So, makikita natin, ano? At sa pangatlo, ito nga yung binasa natin sa John 20:25. Mas matindi. Talagang ito yung nag-doubt na siya. Unless I see the nail marks in his hand and put my fingers where the nails were and put my hands into his side, I will not believe. Wow! After all, for 3 years and a half, nakasama si Jesus. Grabe yung mga miracles na naranasan niya. Not to mention with the 2 fish and 5 loaves.
or 5 loaves and 2 fish. Not to mention, in the middle of the storm, nandun si Thomas. Kaya lang, wala siya nung nabuhay si Jesus. Naglalamyat na siya. Are you there? Sumagot si Thomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng pako sa kanyang kamay at hindi ko na ilalagay ang daliri sa iyo na iyon at mahawakan ang kanyang tagiliran. Meron ka bang ganyan? Hanggat di ako pinagpapala ni Lord, hindi ako magta-tights. Ano there? Hanggat di niya ako binibigyan ng trabaho na gusto ko. Cannot, my friend. Because the Bible teaches us to walk by faith and not by sight. Amen. Alam niyo po itong ating place? Kung hindi niyo napapansin, Hong Kong is the second place as a very expensive city in the world. Number 1 ang Singapore. Number 2 po tayo. And this place is not easy to pay. Do you know how much is one every day to pay? 1,500 every day. And you know what? Every day I walk, Lord, I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight, Lord. I walk by faith and not by sight. Sabi po na ng lahat kayo, OFW, yes. Alam niyo po, sabi ng landlord, how come you can rent this kind of place? Sabi ko, not me, but my Jehovah Jireh. Amen. Amen. Not me, but my Jehovah Jireh. Sabi nga po ni Pastor Dan, sabi nga, Pastora, mainip ka na. Pumili ka pa namang malaking place. Pastor, nagpapawisan ako. Dapat hindi ka na nagsasettle sa ganito. Eto na naman po kayo. Dapat hindi lang ito. Anong gusto nyo? Gusto nyo ba sa IMC na? Para wala na kung kayo may tulak sa akin. Ang bagay sa akin. Diba? Baka yung katabi mo pa lang na nasa likod mo, nagtitiwala kay Jesus. Yan, yung nasa likod. Baka yung pa lang nagtitiwala, yung nasa likod mo. Yes. Nagduda si Thomas kay Jesus na nang siya'y nabuhay na magmuli. Oo, nakita ko si Lazarus, binuhay ni Jesus, pero si Jesus mabuhay, labo, men. Diba? Kitang-kita ko kung paano siya napako sa cross ng Kalbaryo. Binutas pa nga yung gilid niya para siguradong patay siya. Tama? Ano bang ginawa sa kanya? Nakita ng inilibing. Habos mabubuhay? Ikaw ba naniniwala ka na kapag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior and you repent and follow Him, you will go to heaven until? Amen. So when you die? Amen. Naniniwala ka ba? Sabi mo kami, parang hindi ka naniniwala. Ano yan? That there is heaven that's waiting for us. That when you enter there is Jesus, that you will meet Him face to face, and He will wipe out your tears. Amen. Ano there? And this life, oo, mahirap. Pero, when we meet Jesus face to face, hallelujah, men heaven. Are you there? Sabi ni Thomas, hindi, imposible. Oo, men, nakita ko. Pero yung si Jesus, hanggat di ko nakikita yung butas na sa kamay, huwag mo nang hanapin. Nakakita ko, di ba? Minsan ganyan tayo eh. Oh, nakakita ko. Kaya sa naglilingkod kasi mahusay yan. Siya yun. Kaya naman siya nung ginagamit ng doon, kaya siya pinapakanta kasi mahusay siya. Kahit ikaw, may doubt ka lang. Amen? Amen. Are you there? Yung Diyos sa Pilipinas at yung Diyos sa Hong Kong, isa lang yan. Amen. Parehas din ang demonyo, kaya lang nag-i-incheck yung nandito. Di ba, minsan kanya nagdududa ka minsan sa sarili mo eh. Minsan we are full of that, suspended ang ut. Yun na yun, ang mind. English na lang para maganda-ganda. Nakakaya sir. Di ba? Nakita mo, na-restore yung pamilya ng katabi mo. Yung sa'yo, hindi ka bilib. Pastor, malabo i-restore ang pamilya ko. Malabo pa sa sabaw ng sinigang. May mahal na siya, diba? At ako rin. Nag-usap na kami. Diba? Hindi pwede.
is the restorer of family. Sayon sa gusto mo. Kahit sa Amen. ibabalik ka naman sa pagkalaan ka ng restoration. Amen. Dapat maintindihan natin. Di ba, sir, may pag-ibig na siya at ikaw rin naman. Ay! Ako, pastor, makakalaya sa utang? Labo. Pito bangko ko. Pito. Sabri. Yung pastor, tinatapal-tapal ko lang eh. Tapos sasabihin mo, makaka-breakthrough ako sa finance? Oh, hirap sa'yo, may doubts ka kay God. Are you there? Di, pastor, nahihirapan nga ako eh. Tapal nga lang ginagawa ko para makaahon, para makasurvive. We're not a survivor, we have a Savior. Amen. Are you there? Yes. Minsan, tinatsaga mo, Savior lang, may ano kasi ako, survivor. You're not survivor. There is Jesus If you that have you can no ask Savior. help. He will Yes. Amen. Amen. Okay? Ako magsisilid. Devotion nga, di ko alam eh. Di ba? Wala nga ako dun sa grupo pagka nag-ano sila eh, kapag nagsisell group, tapos ako. Alam nyo nang tinawag ako ni Lord kung nasaan ako? Nasa immigration. Leaving Hong Kong. Sabi ko, Lord, mag-ano lang ako, one month na lang. Kasi uwi na ako ng Pilipinas, ayoko na sa Hong Kong. Pinadala ko lahat ng gamit ko. Totoo po yun. Ang number ko, 79. Nakapila ako, pinakahuli, pinakalit. Tumawag sa akin, 14 missed call. Ni Pastor Aaron at saka ni Kuya Rene, ewan ko kung hati sila. Ewan sila ng tawag, di ko pinapansin. Sabi sa akin ni Kuya Rene, Rhea, the Lord is impressing us that you are going to start a church in Hong Kong. Ako? Ako? Devotion ko nga, hindi kompleto. How can I preach? I am not an eloquent. Maganda lang ako, pero hindi ako. Wala talaga eh, wala. Hindi nga ako marunong sa nakukuha ng ipipreach ko. 8 years, nagpipreach na ako ngayon. Amen. Amen? Amen. I can get it in YouTube. Diba? Hanggat mahal ni Lord, kahit hindi masyado maganda, basta galing sa rema mo. Amen. Amen. Basta may talaga at may tama, Panginoon, at nakakabago ng buhay. Amen. Ano din, my friend? Sa binasa natin, no? Sa binasa po natin, actually wala siya doon nung nakita ng mga disciples si Jesus. Sabi niya, wala ka, belat. Layas-layas mo kasi, saka na po, hiking ka kasi ng hiking. Diba? Eh sabihin nito, kasi siyempre nagdadalamhati ako, namatay yung aking pinakamamahal na kaibigan. Diba, sino pa naman hindi magdadalamhati? Diba, namatay si Jesus? Yes. Diba, after all. Pero ang maganda rito, bumalik siya sa grupo. Amen. Yan. Yes. May tinamaan dyan. Baka umalis lang niya sa grupo na nagdadaan. May tinamaan dyan. Balik din yan. Sabi nga ng mga taga-Mindoro, balik din yan. Diba? Nasa Alam mo sabi ko gano'n? Hindi na kaya isa dyan. Ang doubt? Ang doubt po actually ay is an insult. Lalo na sa ating Lord. Amen. Ang pagdududa ay isang malaking insulto sa ating Diyos. Sige, sa Panginoon. Hindi po ba? Pero grabe si Lord. Grabe po, no? Thomas is not the only one who doubt Jesus. Siguro lahat tayo. Are you there? Siguro lahat tayo nag-doubt sa Kanya. Hindi lang naman siya nag-iisa eh. Sa verse 28 nga po, Thomas said to him, My Lord and my God. Nung sinabi ba ito ni Thomas, in-stop ba siya ni Jesus? Hindi. I'm sure Thomas doubt. Pero mas powerful yung declaration ni Thomas that He is my Lord and my God. Amen. Amen? Baka balit may doubt ka ngayon, pero dinideclare mo, Lord, you are my Savior. Amen. You are my Jehovah Jireh. Amen. Amen. That is a power declaration. Amen. Are you there, my friend? Maring may doubt ka katulad ni Thomas. Pero alam niyo po, kapag nag-declare ka ng iyong pananampalataya, maring nandyan yung doubt pero naiibabawa ng pananampalataya. Amen. Amen. Amen?
Amen po ba? So, di ko sinabi na wala kang doubt. Lahat tayo. Minsan ako nga, hanggang ngayon, di ba? Minsan nakakaisip pa rin ako, Lord, totoo ba na pinili mo ako, di ba? Mga ganyan. Pero talagang pinili mo ako eh. Wala namang iba, alam namang ikaw. Ikaw naman dyan. In Matthew chapter, ito maganda, pag-usapan natin, in Matthew 28 verse 16 and 17, ang ganda. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. So si Jesus po ay pinapunta niya kasi aalis na po siya. Aakyat na sa Ama. Ito ang bili ni Jesus. When they saw him, they worship him, but some doubted. Some doubted. Sabi ni Jesus, then Jesus came to them, kasama yung mga doubter, and said, all authority in heaven and earth has given to me. So He gave them, no? Alam natin, go therefore and make disciples. He gave them also the authority para gawin po yung pinagagawa ni Jesus. May mga doubters ba doon? What the Bible says? And, sabi dyan, but some was doubt. Tanong, pinalis ba ni Jesus yung mga nagda-doubt? No. Sabi ni Jesus, wala, ba't kayo nagda-doubt? Hindi kayo kasama sa mission. Hindi kayo kasama sa mission. Alam ko, puso ninyo, may doubt kayo. Pero hindi niya sinabi. Narinig nila. Then Jesus came to them and said to them, kasama ang mga doubters. Diba? Tama ba? Maybe some of you would have doubt. But still, God allow you to come into His presence and worship Him. Amen. Praise God. Pastor, anong gagawin namin kapag may doubt? At paano natin ma-overcome yung doubts? Okay? As simple as ABC. Madali lang. Sama natin yung D. Pero bahala na kayo kasi napakinggan nyo naman na ito last week. Letter A. Ito po. A is for acknowledge your doubts. Alright? Acknowledge mo lang na may doubts ka. Ayun, simple lang yan eh. Acknowledge mo, may doubts ka? Recognize your feelings. Kasi ang doubts ay feelings. Lahat ba tayo may feelings? Yes. Lahat ba tayo may emotions? Yes. Lahat ba tayo may damdamin? Aba, siguro naman meron. Pero you have to acknowledge, to recognize your feelings. Di ba? Diyan tayo magaling ang kausapin ng ating sarili. Ayan. Di ba? Diyan ka magaling. O, ikaw na naman, Rhea, ha? Diyan ka na naman. Di ba? Pasulyap-sulyap, di ba? Di ba diyan tayo magaling? Meron na mga OFW, isa walang kausap. Ang kinakausap niya mga sarili. Ito na naman, sasahod ka na naman, pero mukhang lumipad lang. Lumipad lang sa kamay. Di ba? Di ba? Nag-aaway na. Ang sabi ko nga last week, doubts is a feeling, fear, uncertainty. It is a human emotion. Doubt is a human emotion. Okay? Ito yung mga feeling mo na meron kang hesitate, nagwe-wave ka, nagpa-falter ka, divided, tentative. Hindi ano. Yan ang sinasabi nating doubts. Pero sa kabila ng lahat ng may doubts ka, ipin mo yung doubts mo. Tanggapin mo na may duda ka. Diba? Wala namang masama eh. Alam mo kapag may duda ka, tutulungan ka pa nga ni Lord eh. Are you there? Sa nakaraan, may medyo nagduda ka. Minsan nagduda ka. Minsan nagduda ka sa nakaraan mo. May nakaraan ako eh. Dati akong wala talaga. Row 4 ako. Row 4. Grade 4, row 4. Diba? Ako nasa pinakalikod akong nilagay. Duda-duda ako sa sarili ko eh. Kung makakapasa ba ako, hindi. Diba? Are you there? I-pinpoint mo. Saan ba galing yung doubt ko? Teka, saan ba nagmumula yung doubt ko? Baka minsan yung doubt mo nagmumula lang talaga sa karanasan mo. Eh di ba, nakaraan? Ngayon, kung mananatili ka sa nakaraan mo, hindi talaga alis ang doubt mo. Are you there? Kaya nga 2 Corinthians chapter 5 verse 7. When you are in Christ, the old has gone and the new has come. Amen. Minsan may nag-ano po sa akin, may nag-confess, sabi niya, Pastor, ito po yung naging karanasan ko, ganito po ako karumi. Sabi ko, ganun, tapos na yan. Nakaraan na yan. Hindi na ikaw yan, bago ikaw na yung ginawa ng business. God washed you by His powerful blood. Meron po isang pastor, binata siya, tapos, isang araw, piniresent niya yung kanyang mapapangasawa.
doon sa congregation. Pinaresent niya. Sabi niya, good afternoon. Sabi niya gano'n. Kung ano man yun, kung good morning, bahala na. Sabi niya, ito nga pala yung aking babaeng pakakasalan. Sabi ng pastor. Nagsigaw ng lahat ng congregation. Siya ba ho ang pakakasalan ninyo? Hindi mo dating prostitute yan. Sabi niya gano'n, hindi ho ba dati siya, wala po siya sa karakter, o wala siya sa babae na kung saan ay dapat pakasalan mo. Alam mo, nalungkot yung pastor. Kasi ang sabi ng pastor, hindi pala naiintindihan ng congregation ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Na kung saan kapag ikaw ay nilinis na, malinis ka na. Amen. Ano yun? Minsan nakakalimutan natin eh. Minsan yung nakaraan mo, ikinonfess mo na, sinabi mo na kay Lord, kinonfess mo na sa leader mo, kinonfess mo kay pastor, pinag-pray ka that the Lord already forgive you, pero hanggang ngayon, sa isip mo, hindi ka pa forgive. Amen? Ano yun? Ako nung confess ako na dati akong adulterer, dati akong durugista, dati akong ganito. Pero nung sinabi ng pastor, the Lord has forgive you. I received the forgiveness. Amen. Are you there, my friend? Minsan iniisipan rin natin, Pastora, ako ay isang dukha at ako ay isang domestic helper lamang. Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo that you are an ambassador of Christ? Amen. Amen? That yes, maybe that is our tatak. Alam ko po yung anak ko. I remember this. She was studying in aeronautics engineering in PATS. Sabi niya, alam mo ba, mami, yung mga kaklase ko, ang kanilang mga magulang ay doktor. Wow! Tapos alam mo, yung iba po, anak sila ng abogado. Wow! Yung iba, mami, anak po sila ng mga inihero sa Saudi. Nung tinanong ko, anak, anong sinabi mo? Kung kanino ang anak? Sabi niya, mami, di sinabi ko DH. Sabi ko, ano yun? Alam mo ba, dapat sinabi mo, ang mami mo nagtatrabaho sa Hong Kong. At ang specialist niya, magpalayas ng demonyo. Are you there? Yes, that may be called to us. But you know what? Who are we? We are the new heroes of this generation. Don't doubt yourself that we came into this position. Ang prayer ko kaninang umaga, that the Lord will lift you up. Amen. That's my prayer this morning. Sabi ko, Lord, may you lift this Saturday. Lift them up, God. Lift their faith. Lift their life. Lift their mind for you, God. You acknowledge your doubts and put it down, your doubts, unto the Lord. I-point mo. Teka, saan ba ako talaga nagda-doubts? Baka nagda-doubts ako dahil sa hindi ako nag-aral. High school lang ang tinapos ko. Yung iba nga, hindi na nakak-attack ng high school. Pero grabe, alam niyo ba yung author ng Prayer Works? Grade 1 lang ko inabot nun. Pero all through the way, ang kanyang prayer, English. Are you there? Pero minsan kasi iniisip, alam niyo po ba, hindi ko na nasabihin. Baka kasi ano niyo, marami akong mga disciples, grade 6 lang inabot. Pero their faith and their loyalty, grabe pag tinanong ko sa Biblia, ang lalim ng rema. Are you there? Point your down, saan ka nagda-doubt sa nakaraan mo? Sa mga wrong decision at pagkakamali mo, acknowledge, Lord, nagkamali ako, pero itatama mo ako. Yes, Lord. Everything. Bring your doubts. And acknowledge mo, dalhin mo na kapaanan ni Kristo. Amen? Katulad ni Thomas nang bumalik sa grupo, dala niya yung doubts niya. Hindi niya iniwan doon sa mountain. Hindi niya iniwan doon sa lugar na pinag-imutan niya. He loves me, he loves me. Hindi niya iniwan. Tama? Hindi niya iniwan yung doubts niya. Dala-dala niya. Minsan may nagtanong kay pastor. Sabi niya, pastor, alam niyo po, hindi ako marunong mag-win soul. Sabi ni pastor, magandang tanong. Ngayon, na inamin mo na hindi ka marunong, therefore God will give you wisdom. Amen. Minsan kasi ayaw nating aminin eh. Ayaw nating dalhin sa paanan ng Kristo. Minsan natatakot tayo. Kaya nga sabi ni Jesus, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not sinned and yet have believed. Amen. Pinagpala ang umaamin pag hindi niya kaya.
Minsan marami tayo, hirap na hirap ka na, pero ayaw mo kaminin. Martir. Ano din? Ang daming OFW. Hirap na sa buhay. Pero walang ginawa kundi magpadala sa Pilipinas. Hirap na mapagbigyan lang yung kanilang pamilya. Ano din? Yes. Minsan alam niyo, may mga kakilala ko umuwi ng Pilipinas, grabe pagka nakita mo naglalay, palitsyon, pakain ng buong barangay. Pagdating dito, hahay. Di ba? Tapos idadaway pa niya ng church. Kasi lagi na lang niya sa church, may tayo si kasama sa Biblia yun. Paano ko sinasabi? Di ba? Talayo kayo, kayo tayo nagambagan. Labo. Di ba? Gusto mo maintindihan mga kapatid na bring your doubts. Hindi mo kaya? Ano mo sa Lord? Hindi mo kaya talaga eh. Lord, pero nananalangin ako, Lord, you are my Jehovah Jireh. Lord, tulungan mo ako. Gumawa ka ng miracle sa pamilya ko. Magkaroon ng trabaho yung asawa ko. Lord, magkaroon ng breakthrough. Magbukas ng opportunity, Panginoon, sa amin. Makakasama sa tupad yung pangkin ko. Diba lang? Diba mga ganyan? Hindi, minsan pinipilit natin. Tapos minsan nagmumukha kang kawawa. Ay sis, pasensya ka na, kakain tayo, pero hati tayo Itira mo na lang sa akin. Iba mga ganyan. Tapos yung tipo, ay hindi ako pwede, kasi ayoko mag-shopping. Grabe. Hanggang 20 lang ako. Okay naman yun. Ang problema doon. Pero syempre, mahalin niyo naman yung sarili ninyo. Amen? Diba? Ang gaganda nila doon, pero ikaw, tama ba? Totoo po yun. Marami dito. They give the best their family. Kaya nandito sa kanila the rest. Ano din, my friend? Nung habang kami po ay nag-hike, sabi ko, Lord, I love what I am doing now. I love doing this. I love myself. Kasi Lord, nabibigyan ko ng halaga yung sarili ko. Tuwan-tuwa yung pamilya ko, ganyan, sarap nyo pahike-hike lang, syempre. Gusto ko sumama, punta ka. Diba? Minsan ganyan tayo Diba yung, alam mo yun, yung, sige, alam niyo ako, iba ko ang aking perspective sa mga nananaw sa Jesus. Sabi ng anak ko, Mami, alam mo yung ibang mga OFW, pinapadala nila lahat ng sweldo nila sa mga anak nila, Wes, ibahin mo ko. Tama? Kita mo ako, wala ka pang trabaho, pero ganyan na nasa isip mo. How much more kapag may trabaho ka na? Hindi ko talaga pinapadala sa'yo. Bakit? Nag-iipon ako. Para pagdating ng panahon, I will enjoy my life, you enjoy yours. Yes. Tatanda tayo, baka hindi nyo alam. Tama? Darating ang panahon, sasakit ang pasok-kasukan mo. Aridel, tatanda ko tayo. Darating ang panahon, you have to think about your future also. You bring your doubts unto the Lord. Sabi ko, hindi ko kaya, pero kaya mo. You bring, Lord, alam mo, may doubts ako. Hanggang ngayon, yung pamilya ko, tutulungan mo, Panginoon. Aridel, hindi minsan. Alala ko po noon, if you know my ate, no, Pastor Arona, siya po talaga ang naging breadwinner sa aming pamilya. Come on. Lahat ginawa niya. Pero ginawa ko, inaway ko siya. Pag patuloy mong gagawin yan, pinaparalyze mo ang pamilya natin. Amen. Leave them. Unahin mo sarili mo. Kaya ngayon, tuwa-tuwa ang ate ko Masaya sa buhay niya, di ba? Mas gumanda siya. Mas bumata siya. Mas maganda. Sabi ko, alam mo, kulang na lang patayuan ka ng rebulto ng pamilya natin. Dahil sa pagtulong mo, pinaaral lahat ng pamangkin, hindi naman natapos. May ganyan ba kayo? Pagpagawa ng bahay, hindi naman natapos. Hanggang ngayon, puro mga abang. Alam niyo abang? Abangers. Putulong kusina, hindi pa nagagamit, di ba? Puro abang. Are you there? Kasi nga, hindi nga Mga data po. Ano ba? Okay, bring your doubts unto the Lord. Alright, letter C, confess your doubts. Sa prayer, meron yan Di ba? Marami tayong pagdating sa prayers. Sabi ng Panginoon, Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all flesh, nothing is too hard for me. Lord, I confess to you my doubts. Mahirap sa akin, pero madali sa'yo. Ako, pag nananalangin, I always come to the Lord with a humble heart. Panginoon, hindi ko po kaya, pero kaya mo.
Lord, yung kaya ko lang gawin ang gagawin ko, pero yung imposible, hindi ko na kaya. Ikaw na po, Lord, ang bahala. Amen po ba? Amen. Lord, yung employer ko, hindi ko maayos-ayos ang puso, pero wala po imposible sa inyo, Lord. Proverbs chapter 21 verse 1, the hearts of the king is in the hands of the Lord. He will direct whenever He wants. Ang puso ng lahat na nakakataas sa atin ay hawak mo. So therefore, sa iyo ko, Lord, lalapit. Kaya mong baguhin ang puso ng employer ko in favor for me. Amen? Amen? Lord, may sakit ako. Pero Lord, nothing is impossible sa iyo. Katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kahit itapon kami sa apoy, liligtas pa rin kami, Lord. At kahit di niya kami ligtas, He will deliver us still. Grabe, yung totoong tiwala at pananampalataya. Kanina may kausap ako. Sabi ko, gusto mo bang trabaho? Sabado, Linggo ang off? Sabi niya, Pastor, mahirap eh. Parang hindi ko kaya. Tigilan mo na. Ngayon pa lang, may doubts ka. Alam mo, minsan nanalangin ako. Sabi ko, Lord, baka naman pwede mo akong bigyan ng day off. 6 na araw, isa lang ang pasok. Lahat ng tumawa, mangyayari sa inyo. Amen. Bakit? Nag-doubts ka, para kasi sana. Pero nangyari sa'yo. Amen. Was one time, nag-declare po ako sa church. Sabi ko, magkakaroon ka ng trabaho na wala kang gagawin pero may sweldo. Alam niyo kung sino tumawa? Si Pastor Mimi. After rin naman, nangyari sa kanya. 1 year siyang walang trabaho pero dire-diretso ang sweldo. Wow. Sabi mo, tumawa ka, nangyari sa'yo. Remember Sarah? Magkakaroon ka! Ako ba? 100 years old. Nung tumawa, ano sinabi ni Lord? After then, God promises fulfilled. Ano yun? May doubt siya, pero nangyari sa kanya. Kapatid, yung doubts mo, dalhin mo kay Lord. Huwag mo iwanan sa bahay. Pagdating dito, kaya natin magkunwari. Hindi. Alam mo kasi nasabi ko po sa mga miyembro, hindi ko kaya, tulungan niyo ako. Dahil kung ako lang lahat, hindi naman, alam niyo, nagsimula ang Saturday group, pipito. Yes, 7 lang kami noon. Di ba? Alam niyo, nag-ano lang kami, naglalamis na lang saan. Sabi ko, pag may 20, mag-preach ako. At 20 kami. Ngayon mo, pinaka-highest natin, 61, I think. Amen. Highest. Praise the Lord. Alam mo, lagi ko pinagpipray. Lord, ang upuan ito ay walang bakante. Lahat ng upo dito, madi-deliver, magagaling, Lord, yayaman in Jesus' name. Amen. Ayos ang mga pamilya. Lord, hindi sila magkukulang in Jesus' name. Akala ko yung praise na yun. Wala lang, pero God will take it. Yes. Amen. Tama ba? Kapatid, sabi po ng conclusion natin, now faith without action is dead, and the only cure for doubts is faith with action. Amen. Faith without action is dead. And the only cure for doubts is faith with action. Yung doubts, feelings lang.